Pag-usapan naman natin ito, napakaganda nito ha. Itong merong award ibinigay ang ating Pangulong Bongbong Marcos Jr. ha. Ito daw, Walang Gutom Awards. Kinikilala yung mga lokal na pamahalaan, siguro yung mga innovative projects ng ating mga lokal na pamahalaan, kung paano yung kanilang mga anti-hunger initiatives ha. Katulad dito sa Angeles City ha. Sinasabi po na itong proyekto ng Angeles City na walang plastikan, Plastic Palit Bigas Project, isa sa mga ginawaran po ng award na sa ilalim po ng Walang Gutom Awards. Ano ba ginagawa dito? Ito, walang plastikan. Kapag ka daw yung plastic, ano po, ay ibinigay mo, itinurn over mo sa lokal na pamahalaan ng Angeles City, bibigyan ka ng bigas. Kapag gano'n, lahat na ng mga taga Angeles City mamumulot ng mga plastic para palitan ng bigas ng ating lokal na pamahalaan dyan. Napakagandang inisyatibo at napakagandang ehemplo ang ipinapakita ho ng Angeles City kapag ka ikaw merong mga plastic, yung nakakalat na plastic, pinulot mo, dinila mo sa lungsod o City Hall ng Angeles, ipapalitan nila ng bigas. Maganda ang project yan. Para kasi kapag halimbawa wala kang bigas sa bahay, tumingin ka lang sa paligid mo tumingin ka lang sa paligid mo o sa loob ng bahay mo, baka naman may plastic kayo dyan na hindi naman ginagamit, dali nyo doon sa city government daw ng Angeles City at papalitan nila ng bigas. Sana sana lahat ng lokal na pamahalaan sa buong bansa ganyan ang gagawin para yung mga nakakalat na mga plastic iniipon nila at ipinapapalit nila ng bigas sa lokal na pamahalaan. Magandang gayahin niya ng iba pang mga lokal na pamahalaan. Pero gaano ba ka-successful ang ganitong mga project? Halimbawa na ibigay na sa lokal na pamahalaan yung mga plastic at pinalitan nila ng bigas, ano gagawin nila sa plastic? Baka naman tinutunaw yan at ginagawang mas makipakinabang na mga kagamitan. Di ba? Pero yung dito, ano ba ang ibinibigay na katangian ng lokal na pamahalaan doon sa mga magpupulot ng plastic? Ibig sabihin, hindi sila, halimbawa ako taga Angeles City ako, hindi ko pababayaan na yung aking bakuran may plastic. Pupulutin ko yan dahil sa papalitan naman yan ng bigas. Papalitan naman yan ng bigas ng lokal na pamahalaan. Kaya kung titingnan mo, wala na sigurong plastic na nakakalat dyan sa Angeles City. Totoo kaya ito? Siguro wala na nakakalat na plastic dyan sa mga public market. Bakit? Pupulutin mo lang yung plastic, dalhin mo sa City Hall, papalitan nila ng bigas. Plastic palit bigas. Napakaganda pong gayahin yan. Siguro yung mga local na pamahalaan, gayahin nyo yan. Para magkaroon din kayo ng Walang Gutom Awards. Yung mga scavengers. Yung mga scavengers, kung minsan kapag plastic yan, huwag nyo nang dalhin doon sa mga nangangalakal. Di ba? Dalhin nyo na yan sa lokal na pamahalaan ng Angeles City, papalitan nila ng bigas. Kung ako sa inyo, mga taga Angeles City, halimbawa, member of the family, yung tatay maghanap buhay, di ba? Tapos yung nanay, kung walang pambili ng bigas, mag-ipon kayo ng plastic ng kapitbahay nyo. Pulutin yung mga plastic ng kapitbahay nyo, pati bakuran nila, nilisin niyo, dalhin niyo sa Angeles City para kayo ay magkaroon ng bigas. Napakaganda po Kaya kung meron ba tayong palakpak dyan, palakpakan lang natin itong Angeles City Government dahil yung mga plastic na nakakalat pwede pala nilang palitan ng bigas. Hindi lamang si Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang maaaring magbigay ng appreciation ng pagkilala doon sa mga tumutulong para labanan ang kagutom, para labanan ang kagutom sa ating bansa. Itong lokal na pamahalaan ng Angeles City, you deserve a big clap. A round of applause. Palakpakan nga uli. Palakpakan natin itong Angeles City. Tumanggap sila ng Walang Gutom Awards mula sa ating Pangulong Bongbong Marcos Jr. At siyempre yung tinatawag na Sustainable Livelihood Program.
Dati, nung nagtatrabaho ko dyan sa DSWD, siguro mga 15 years ago na, meron silang mga sustainable livelihood program. Nagbibigay sila ng puhunan doon sa mga grupo ng mga kababaihan. Tapos yung mga kababaihan, meron silang mga proposed livelihood project na pinopondohan ng Department of Social Welfare and Development. Sila din daw ay nagbigay ng 2 milyon. Naglaan naman ang Sustainable Livelihood Program ng DSWD ng 2 milyon bawat isa na pasok sa top 10 na LGU sa buong Pilipinas. Di ba? Magbibigay din pala itong DSWD ng 2 milyon sa 10 na pumasok sa top 10. Itong Department of Social Welfare and Development, talaga namang hindi dahil sa nanggaling ako dyan. Talagang ang focus nila yung iangat ang buhay at kabuhayan ng mga pamilya. Lalo na yung tinatawag na poorest of the poor. Kaya palakpakan din natin ang DSWD. Ito'y isang ansang hero na kagawaran ng ating pamahalaan. Nagbibigay sila, halimbawa ikaw kabilang sa pinakamahirap na sektor ng ating lipunan, di ba? Maggrupo kayo, gumawa kayo ng mga livelihood project ninyo at puntahan ninyo ang Department of Social Welfare and Development. Sana makasali kayo dito sa Sustainable Livelihood Program nila. 2 milyon bawat isa na pumasok sa top 10 na lokal na pamahalaan sa buong Pilipinas. Sana po yung mga lokal na pamahalaan makipag-ugnayan kayo sa Department of Social Welfare and Development para magkatulungan kung paano natin mapapaangat ang buhay lalo na ng mga pinakamahirap na sektor ng ating lipunan. Itong tinatawag nilang food security at nutrition, community engagement, innovation, resilience, sustainability at efficiency sa paghatid ng serbisyo. Kaya yung iba magwawalis ka lang sa barangay mo, tapos meron silang ibibigay sa iyo na mga pantawid gutom, siguro yung mga taga-barangay, siguro minsan pumapasyal din kayo sa mga ahensya ng pamahalaan. Diba, halimbawa ako, si Kapitan, pupunta ako ng DSWD. Dahil sa ang daming proyekto, ang daming programa inilalaan ng Department of Social Welfare and Development doon sa mga poorest of the poor, yun sa mga poor communities. Halimbawa, palagay mo, ikaw na Kapitan, palagay mo, mas maraming mahihirap sa iyong barangay. Bakit hindi mo ilapit ang mga tao mo, yung mga kababayan, kabarangay mo, doon sa kagawaran ng Department of Social Welfare and Development at magkaroon kayo ng isang group, maggrupo kayo, empower ninyo, i-train ninyo, tapos nandiyan naman ang mga kagawaran ng ating pamahalaan para magbigay sila ng kanilang suporta, lalo na ng suportang pinansyal ng mga seed funds, di ba? Para ponduhan, hindi naman babayaran din muna, ibabalik mo rin yun Bakit mo ibabalik sa gobyerno ang ipinahiram sa iyo? Para meron pang ipantulong ang pamahalaan sa iba pang mga nangangailangan. Hindi yung ibinigay sa ng DSWD tapos hindi mo na ibabalik. Kailangan ibalik mo rin sa pamahalaan. Halimbawa, binigyan ka ng puhunan ng pamahalaan wala namang interes yan. Ibibigay mo rin puhunan din sa DSWD, babalik mo lang. Tapos ipamutulong naman yan sa iba. Diba? Sa iba na kamukha mong nangailangan. Diba? Kaya kailangan po, tulungan po natin ang ating sarili. Nandiyan ang pamahalaan natin para tulungan tayo. Pero kailangan, ang unang dapat tumulong sa atin tayo mismo. Ay kailangan meron tayong tinatawag na empowerment. Kailangan empowered tayo, palakasin natin ang ating pamilya, di ba? Kailangan lahat ng miyembro ng pamilya, lalo na yung ama't ina, kailangan merong sapat na hanap buhay. Meron silang mga skills. Meron silang hanap buhay na pwedeng ibuhay sa kanilang sambahayan o sa kanilang pamilya. Hindi pwede yung maghapon walang kinikita ang ama ng tahanan. Hindi pwedeng nag-aaral yung mga anak mo, wala ka malang pambili ng lapis. Nandyan po ang ating mga taga-pamahalaan, iba't ibang sangay ng pamahalaan, nandyan ang lokal na pamahalaan para tulungan tayo, pero ang unang tutulong sa atin ay ang ating sarili mismo.
Yung pamahalaan, yung pamahalaan po ay suporta yan. Pero ang unang dapat tumulong sa isang pamilya ay ang ama, ang ina at saka yung mga malalaki ng mga anak. Ano ho? At isa pa, kailangan bawat miyembro ng sambahayan, lalo na yung mga anak, ay kailangan pinag-aaral ninyo. Kasi yung education is power. Tandaan ninyo kapag merong kaalaman, may edukasyon ng inyong anak, binibigyan nyo siya ng kapangyarihan na paunlarin ang kanyang sarili. Kaya huwag ninyong pababayaan nakakalat-kalat yung inyong mga anak kung saan-saan. Kailangan po ang mga anak kapag sila nasa, limbawa, nasa 7 years old, halimbawa 5 years old, 7 years old, 12 years old, kailangan nandyan yan sa elementarya. Pagdating ng 12 anyos pataas, kailangan niya nasa high school. At kailangan bilang responsabling ama at ina ng tahanan, kailangang makarating yan sa kolehiyo at magtapos na at magkaroon ng pinag-aralan. Bakit? Para pagdating ng panahon na sila ay meron namang sariling pamilya, kaya nilang buhayin yung kanilang magiging pamilya. Kaya bawal sa atin ang tamad. Bawal po ang tamad. Maging sa banal na kasulatan, ang sabi sa taong tamad, mag-aral kayo sa langgam. Ano ba yung langgam? Yung langgam ho'y nag-iipon sa panahon ng tag-init at sa panahon ng kauran. Sa panahon ng kauran. Sa panahon ng pagtag-ulan, meron silang kakainin habang umuulan at habang hindi sila makakapagtrabaho. Tingnan mo langgam. Habang sila habang tag-araw o nag-iipon sila, magkakaroon sila ng tinatawag na bayanihan. Yung pagkain talaga namang pinagtutulong-tulungan nilang buhatin at itago. Pagdating ng tag-ulan, meron silang kinakain. Kaya kayong mga taong tamad, mag-aral kayo sa langgam, Mag-aral kayo sa langgam na sila'y nag-iimpok sa panahon ng tag-araw at sila'y may kinakain sa panahon ng tag-ulan. Para magkaroon kayo ng award, magkaroon kayo ng award, bibigyan kayo ng award ng ating Pangulong Bongbong Marcos Jr. na walang gutom awards. Kung pwede lang bigyan ng awards yung mga langgam, nabigyan di ba?